pambihirang pagkakataon. 2 beses magkakaroon ng full moon ngayong Enero o yung tinatawag na blue moon. Ang mga nasa Albay, posible pang araw makakita ng mismong kulay asul na buwan. Nakatutok si Chino Gaston. Zoom in. Karaniwang ginagamit ang katagang once in a blue moon patungkol sa mga bagay na bibihira lang mangyari. Pero ang tunay na blue moon, batay sa lingwahe ng mga astronomer, ay ang pangalawang full moon sa loob ng isang buwan. Sa Pilipinas, 2 beses magkakaroon ng full moon sa Enero, sa madaling araw ng January 1 at sa January 29. So technically, hindi dapat sabihing 2 yung full moon sa Philippines. But sa ibang parte ng mundo, 2 yung full moon nila. Huwag raw asahan na kulay asul ang full moon na inyong makikita ayon sa astronomer na si Dr. Armand Lee. Pero ang mga taong malapit sa Mayon Volcano, may posibilidad na makakita ng literal na buwang kulay asul. Sa Twitter account ni Dr. Lee, sinabi niyang may posibilidad na magkulay asul ang buwan pag natapat ito sa bunganga ng Mayon. Meron ding event na tinatawag na blue moon kapag nakita nila yung moon natatakpan ng ash cloud, no? Like a volcanic ash cloud. It can appear as a blue. Inaantabayanan din ngayon ang full moon sa Albay. Pinakamalakas kasi ang gravitational pull ng buwan sa karagatan at mga lawa tuwing full moon, kung kaya pinakamataas din ang high tide sa mga panahong ito. Maaring maapektuhan din daw ang lava ng Mayon Volcano mamayang gabi dahil ito ay isang liquid na apektado ng gravitational pull ng buwan. Sabi nila, it can affect the lava. Since lava is a liquid body sa mundo, so it can be affected by the tidal influence ng moon. That's why binabantayan nga nila yung Mayon Volcano. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, panoorin niyo po ang balitang ito. Kapansin-pansin ng mga pulis trapiko dyan sa may lungsod ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan. Sinasabayan kasi nila ng sayaw ang pagmamando nila ng trapiko. Ayan, katulad niyang pulis na yan, no? Sila po, pag pumipwesto sa gitna ng kalsada, todo indak sa saliw ng tanyag na kanta na galing sa Korea na... Hep, 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 hep. Ayan, umaayos na ang daloy ng trapiko. Iwas init, ulog pa raw para sa mga motorista. Isa na naman barko ang nagkaaberya sa dagat ng Batangas. Tumirik sa laot ang barkong Starlight Navigator kagabi. Sakaya mahigit 200 pasahero. Nakatutok si Rida Reyes live mula sa Batangas, Rida. Mel, wala pang isang linggo nakakalipas mula nang lumubog itong MV Baleno 9, no? Pero heto isa na namang panibagong aksidente ang naganap dito pa rin yan sa karagatan ng Batangas City. Ligtas na pero muntikan ng malagay sa alanganin ang buhay ng 222 pasahero at 26 na crew member ng Starlight Navigator matapos itong mawala ng supply ng kuryente habang naglalayag sa kalagitnaan ng dagat. Galing Batangas Port at pabiyaheng Calapan Oriental Mindoro ang Roro, alas 6 kagabi. Pero pagdating sa dakong Matuco Point, malapit sa Isla Verde, nagkaroon daw ng tinatawag na steering casualty o diferensya sa rudder ng barko. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang generator ng barko, nawala ng supply ng kuryente at tumigil sa laot. Kaagad namang rumisponde ang mga sister ship nito na Starlight Nautica at ang Starlight Atlantic. Hinila ang barko patungong direksyon ng Calapan at dumating kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Grabe! 12 hours kami noon. Hindi nga kami naasikaso. Halimbawa, warning nga kami na huwag kayo magpanik. Wala silang ganoon eh. Kasi yung mga tao nagpanik, kanya-kanyang kuha ng mga life jacket. At kahit balik na sa normal ang operasyon ng Starlight Navigator, hindi pa rin daw ito basta-bastang makakaligtas sa nangyari. Hinihinga ng Coast Guard ang pamuno ng Starlight ng marine protest o detalyadong paliwanag kung bakit nag-aberya ang barko. Samantala, bigo pa rin ng Coast Guard sa ika-5 araw ng search, rescue and retrieval operations na mga nawawala pa ring pasahero ng lumubog na MV Baleno 9. Nagsagawa rin daw ng aerial inspection kanina pero walang bakas na mga biktima. Hindi rin natuloy ngayong araw ang inaasahang pagsisimula ng Special Board of Marine Inquiry. May ilang dokumento pa raw kasing kailangang ayusin tulad ng subpoena na ihahain sa Besta Shipping Lines ang kumpanyang may-ari ng MV Baleno 9. Dito sa Batangas Port, mabibilang na rin ang mga paserong naghihintay ng kanilang biyahe pa uwi. Ang ilan may kaunting kaba dahil sa sunod-sunod na lamang daw na trahedya sa dagat. Pero karamihan tutuloy pa rin daw sa kanilang biyahe, lalo pat excited na silang magdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Actually, natatakot din. Hopefully naman walang mangyari.
May tuloy-tuloy pa rin ang mga biyahe dito ng mga barko dito sa Batangas Port, no? Kaya naman puspusan pa rin ang security inspection para matiyak ang kaligtasan ng mga babiyahe dito. At mula dito sa Batangas City, Happy New Year sa inyo dyan, Mel. At Happy New Year sa inyo dyan sa Batangas. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Engrande po ang party pero simple lang daw ang hiling ni Manny at Chinky Pacquiao sa unang karawan ng kanilang bunso, si Queen Elizabeth o Queenie. Nakatutok si Lay Alvis. Queenie's Chocolate World. Yan ang theme ng first birthday party ni Queen Elizabeth o Queenie. Ang bunsong anak ni Manny at Chinky Pacquiao nagginanap kahapon sa KCC Convention Center. Ang mga imbitasyon may kasama pang malaking chocolate bar. Sina Manny at Jinky, masaya raw dahil ipinagdiwang nila ang unang birthday ni Queenie kasama ang kanilang mga kamag-anak sa Jensan. Aliw na aliw ang pambansang kamao sa kanyang bunso. Anong namana sa'yo ni Queenie? Kagandahan, kamukha ko. Patok sa mga batang bisita ang party. May magic show. Nag-enjoy din ng gusto ang mga bata sa play area. Masayang nakipaglaro sa ibang mga bata ang ibang mga anak ni Manny na sina Jemuel, Michael at Princess. May mga giveaway din na may lamang tsokolate at mga laruan. Siyempre pa, hindi pwedeng mawala ang lola ni Queenie na si Mommy Janisha. Gaya ng ibang mga magulang, simple lang ang hiling ni Manny at Jinky para kay Queenie. Sana lumaki siyang matuwid at mabait na tao at mapagmahal sa kapwa, and then higit sa lahat is madasalin. Sana ma-achieve niya yung gusto niya marating sa buhay. Sana maging successful siya in the future. Sana maging mabait siyang bata, tsaka God-fearing. Bago ang party ay nakipaglaro pa si Manny sa mga babaeng anak na sina Princess at Queenie. Tuwang-tuwa ang pambansang kamao sa kanyang mga prinsesa. Ang kanyang pamilya raw ang itinuturing niyang tunay na kayamanan. Mula sa General Santos City, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ilang oras na lang, bagong taon na. Pero bago tayo magpaalam sa 2009, muli nating balikan ang mga naging bunga ng ating pagtutulungan. Mas pinaigting ng taong 2009 ang pakikipagtulungan ng GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang grupo at organisasyon. Isa na rito ang pagsasakatuparan ng mga plano para sa Linis Lusog Kids Project, katuwang ang UNICEF. Bago pa nga nauso ang pagpapalaganap ng proper hand washing, ilang serye na ng lecture ang ating isinagawa sa Camarines Norte, Antique at Negros Oriental. Nagpagawa rin tayo ng hand washing facilities at tiniyak na may malinis ang pagkukunan ng tubig doon. Sa Sarangani, nagpatayo rin tayo ng malinis na palikuran. Sa tulong ng iba't ibang grupo,